Isiniwalat ni Lindsay Custodio ang pag-issue ng warrant ng pag-aresto laban sa hiwalay na asawa. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse FM Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Arrest warrant na nga ba ang susunod na hakbang tungo sa hustisya? Isang malaking development ang ibinahagi ng aktres at singer na si Lindsay Custodio matapos niyang kumpirmahin na mayroon ng warrant of arrest laban sa kanyang estranged husband na si Frederick Cale, kaugnay ng isinampa niyang kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9,262 o ang Anti-Violence Against Act Women and Their Children. Ano nga ba ang naging pahayag ni Lindsay? Ano ang kasalukuyang estado ng kaso? At paano niya nagpapatuloy ang patuloy na laban habang naghihintay ng hustisya? Alamin natin ang buong detalye. Ibinahagi ni Lindsay Custodio ang pinakabagong development ng kanyang kaso sa isang panayam kasama ang piling entertainment reporters sa ginanap na surprise 80th birthday celebration ng veteran director-producer na si Ben Pito Yalong sa Makati. Dito ay sinabi niya na mayroon ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanyang estranged husband na si Frederick Cale, ayon kay Lindsay. May warrant of arrest na siya. Thank God. But the case is still ongoing. I'm not really sure if I'm allowed to discuss details. Pero ayun. Bagamat malaking hakbang ang pagkakaroon ng warrant of arrest, nilinaw niyang hindi pa rito nagtatapos ang legal na proseso dahil nagpapatuloy pa rin ang kaso. Hindi rin siya nagbigay ng mas detalyadong impormasyon bilang paggalang sa patuloy na proseso ng korte. Background ng kaso. Balikan natin ang naging simula ng kasong ito. Noong Hunyo 7, 2024, formal na naghain si Lindsay Custodio ng reklamo laban kay Frederick Cale sa City Prosecutor's Office ng Muntinlupa City. Ang isinampang kaso ay paglabag sa Republic Act 9,262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, isang batas na nagbibigay ng proteksyon sa kababaihan at kanilang mga anak laban sa iba pang uri ng pang-aabuso. Sa eksklusibong panayam noon, sinabi ni Lindsay, "Nagsampa na ako ng kaso at ang legal counsel ko ay si Atty. Richard Librada." Dagdag pa niya, "Isinampa ko ang kaso, Republic Act 9,262 sa Prosecutor's Office of Muntinlupa City." Ipinaliwanag din niya na naisumite na ang reklamo sa prosecutor at naitalaga na ito sa isang city prosecutor para dinggin ang kaso. Ang paghahain ng reklamo ay halos isang taon matapos niyang tuluyang putulin ang lahat ng komunikasyon at ugnayan sa kanyang asawa noong Hunyo 12, 2023. Paratang natalakay ayon naman sa legal team ni Lindsay, malaki ang naging epekto ng umano ipinagdaanan ng aktres. Sinabi ni Making, isa sa mga tumutulong sa legal na proseso, na umaasa silang makakamit ang hustisya dahil sa matinding trauma na naranasan ni Lindsay. Ayon sa kanya, ngayon na file na at inaasahan natin na makakamit natin ang hustisya para sa kanya dahil grabe ang trauma at ang depresyon at ang psychiatric medication niya na dinanas dito. Idinagdag pa na kabilang sa mga alegasyong nakasaad sa kaso ang umano'y sexual na pang-aabuso, psikolohikal na pang-aabuso, pang-aabuso sa salita, emosyonal na pang-aabuso, pang-aabuso sa ekonomiya. Mahalagang tandaan ang mga ito ay mga alegasyong bahagi ng isinampang kaso, at ang mga ito ay dadaan pa rin sa tamang proseso ng batas. Sa kabilang banda, iniulat din ng Easy News na patuloy nilang sinusubukang makuha ang panig ni Frederick Cale tungkol sa mga alegasyong ito. Di-update nila ang kanilang ulat kapag nakapagbigay na siya ng kanyang pahayag. Yan kasalukuyang kondisyon kay Lindsay. Sa kabila ng mga pagsubok, sinabi ni Lindsay na maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Anya. Sa awa ng Diyos, okay na ako. Moving forward. Ngunit aminado rin siyang hindi pa tuluyang natatapos ang proseso ng kanyang paghilom. Patuloy pa rin daw itong isang continuous process, lalo na't hindi pa naaresto ang kanyang estranged husband sa oras ng kanyang panayam. Nang tanungin kung saan niya kinukuha ang kanyang lakas, simple ngunit makahulugan ang kanyang naging sagot. From the Lord. Prayers.
A trust and a believe and a surrender. Makikita rito kung gaano kalaki ang naging papel ng kanyang pananampalataya sa pagharap sa mahirap na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng personal na laban, hindi tumigil si Lindsay sa kanyang karir. Patuloy siyang tumatanggap ng mga singing engagements at acting projects. Isa sa kanyang pinakabagong proyekto ang religious biographical film na Teresing na idinirect ni Ben Yalung. Kasama niya rito sina Epi Quezon at Lloyd Sammartino. Ipinapakita lamang nito sa gitna ng personal na hamon, pinipili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang propesyon at unti-unting buuin muli ang kanyang buhay. Elye dating Evie Unlad. Matatandaang noong Marso ay naging usap-usapan din ang pagpunta ni Lindsay sa Cebu, kaugnay ng isang cyber libel complaint na isinampa laban sa kanya ni Frederick Cale. Samantala, ang kasong isinampa naman ni Lindsay sa ilalim ng IHE 9,262 ay patuloy na umuusad sa legal na proseso. Habang wala pang pinal na desisyon ang korte, mahalagang hayaang manaig ang due process at igalang ang magiging resulta ng investigasyon at paglilitis. Sa ngayon, malinaw na isa na namang mahalagang development ang pagkakaroon ng warrant of arrest sa nagpapatuloy na kaso. Ngunit gaya ng sinabi mismo ni Lindsay, hindi pa rito nagtatapos ang laban. Patuloy pa ring umiikot ang proseso ng batas, at inaasahang korte ang magbibigay ng pinal na pasya-batayan sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Lindsay Custodio at patuloy na umaasa sa kanyang pananampalataya habang hindi niya binubuo ang kanyang buhay at karera. Patuloy nating hintayin ang susunod na opisyal na development sa kasong ito. Ano ang inyong pananaw sa pinakabagong development ng kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, ngunit panatilihin nating magalang ang ating talakayan at iwasan ang panghuhusga habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Kung gusto ninyo ng mas marami pang updated at balansing balita sa mundo ng Philippine entertainment, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Star Pulse V, at click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong showbiz news. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.